Nakaluto na ba kayo ng chicken steak? Tara, luto tayo. Naibabad ko na ang manok sa asin, paminta at suka. Ngayon ay ipiprito na natin ang manok. Ipiprito natin ito na may katamtaman lang ang kanyang pagka-brown. Ganun-ganun din naman ang proseso nito kapag ikaw ay nagluluto ng pork steak. So, kanya-kanya tayo ng style kung ano po ang pagkaluto ng pork steak ngayon. Kaya pati sa chicken, ganun din po ang pagkaluto. Alam niyo ba mga best, hindi rin ako marunong magluto noon. Pero nung nag-asawa na ako, syempre diba, kailangan natin matutong magluto. Kailangan natin mag-explore mga best para meron tayong maihain sa ating pamilya. Ayan, medyo brown na. Kailangan na natin siyang batiterin para magiging pantay ang pagka-brown sa kabilang parte. Ang pagluluto ay kailangan ng tiyaga at ng pagmamahal. Kasi kung wala kang tiyaga at pagmamahal, maaaring ay hindi ka talaga sisipagin para po sa pagluluto. Take time lang ka lang pagluluto dahil iniisip mo ang maipapakain mo sa pamilya mo at nang sila ay nagiging kontento, ay kailangan gagawin, diba? Diba masaya ang pakiramdam kapag ang niluluto mo ay nasarapan o nagustuhan ng iyong pamilya? Kaya ako, kahit pagod ako, ay sadyang nagluluto pa para po sa kanila. At ayan, ay patapos na ang ating pagpiprito at maya-maya ay atin muna siyang i-set aside para sa second step ng paggawa natin ng chicken steak. Iaahonin natin ang ating piniritong manok sa isang bowl dahil i-ready na naman natin ang ating panggisa. Ito na po ang ating susunod na gagawin. Mula sa pinagprituang manok ay magtitira lamang ng kaunting mantika para po sa ating panggisa. Gigisahin natin po yan sa sibuyas, bawang para magiging mabango po siya. At ito po ang nakakapagbigay ng aroma at ng pantanggal po siya ng lansa. Pag okay na po siya, syempre ilalagay na natin ang ating piniritong manok kanina. Gigisa-gisa lang yan para yung lasa o amoy ng ating ginisa ay ma-blend na po dito sa ating manok. Halo-halo lang po natin siya hanggang sa mahilo ang manok. Ay hindi. Hanggang sa maging maayos na yung pagbalanse ng ating ginisa kanina. Pagkatapos niyan ay titimplahan natin na siya ng suka. Pero kailangan konti na lang siya kasi kanina meron ng panimplang suka niyan. At pagkatapos ay lalagyan din natin ng toyo. Nasa sa inyo naman kung gaano kadami ang toyo. Pero wait lang, para napadami ata yung toyo ko. Okay. Di bale, kasi kukunti lang naman kanina ang nilagay kong asin yan. So, hindi yan talagang maalat. Paalala lang mga besh, kapag naglagay kayo ng suka, huwag nyo na kaagad daw ihahalo kasi hindi daw magiging masarap or nagiging maasim ang inyong niluluto kapag hinalo nyo kaagad. Hayaan mo nang kumulo siya ng medyo konti and then ito na yung paghahalo para magiging maganda ang kinalabasan ng inyong chicken steak. Okay, so yan na mga best at malapit na siyang magluto. Diba, ang ganda ng kulay, hindi siya ganun ka itim at hindi medyo putla. So, yun mga best, kung paano po siyang lutuin ang chicken steak. Nagdagdag pa ako dyan mga besh ng paminta kasi gusto ko medyo maanghang-anghang at nakakapagpasarap din yan ng luto kahit wala ka pang ibang mga seasoning tulad ng magic sarap o ano pa mang sangkap. Naglagay din po ako dyan ng asukal kasi gusto ng mga anak ko ay yung manamis-namis na chicken steak. Halo-halo lang natin ang ating nilutong chicken steak mga besh. At nakikita na natin ang sarap ng pagkaluto. Sa aking chicken steak ay naglalagay po ako ng katas ng kalamansi dahil para sa akin ay nakukuha ko ang lasa at sarap nito kapag merong katas ng kalamansi.
Patapos na po mga besh ang ating pagluluto at maya-maya po ay okay na po yan at pwede na natin ihahain at pwede na po sa plating. Titikman muna natin siya, siyempre, para sigurado natin na talagang masarap yung ating niluluto. At masarap na nga at konting-konting kulo na lang at ayos, okay na po siya mga besh. Ayun, ready to serve na para po sa ating hapunan. Para po sa mga nakapanood ng ating video ay mag-likes and comments lang po kayo at ilagay nyo din kung saan po kayong bansa para malaman ko din kung saang lugar nakarating ang ating video. Salamat po sa inyong walang sawang panunood. Eto na po ang ating finished product. Kainan na po.